kinalaman sa mga pag-aaklas. Sabi ba siya sa harap ng madla? Wala kayong konkretong ebidensya. Bago niya siya husgahan. Hindi pa ba sapat? Kaya dapat Ayos na sinungalingan! Magsitayo ang lahat. Mga mamamayan ng bansang Pilipinas laban kay Dr. Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, ang nasasakdal ay naharap sa korting ito sa salang rebelyon, sadisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga Kastilang otoridad sapagkat di umano'y nasangkot ang nasasakdal sa pakikipagsabwatan sa mga kasapi ng katipunan sa pag-aaklas laban sa pamahalaan ng Espanya. Ngayon, maaari nang ibigay ng prosekusyon ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Abogado Enrique de Alcocer na tumayo dito sa harapan at magsaad ng kanyang panig. Gracias, Senyora. Ngayon ay babasahin ko sa iyo kay Dr. Jose Rizal bilang bahagi ng iyong karapatan ang mga ebidensya laban sa iyo. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat sa iyong pamilya na nagsasabing mabuti ang pagpapatapon dahil hinihikayat nito ang mga tao upang maghimagsik. Ngayon, sabihin ninyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Rizal sa mga pag-aarisang naganap ngayon laban sa ating mga Kastila. Hindi pa ba sapat ang mga ebidensyang nakalap? Hindi ba't nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong masahol pa sa hayop? Walang modo at walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya? Nararapat lamang sa isang taksil tulad niya ang ipapatay. Siyang tunay! Parusa para sa taksil! Isang kahangalan. Silensyo! Gracias, Abogado Alcocer. Ngayon ay atin namang pakinggan ang panig ng depensa. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Kapitan Luis Tabiel de Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Señora. Buenos días a todos. Soy Teniente Luis Tabiel de Andrade, ang manananggol ng nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Sa maraming taon, ang pangalang Rizal ay naging simbolo na ng hindi mabilang na rebelyon. Siya rin ay naging simbolo ng karaingan ng mga tao at ngayon ay nagbibinbin sa panganib ng kamatayan. Ano ba ang naging kasalanan niya? Nagsabi ba siya sa harap ng madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nagdeklara ba siya sa harap ng madla ng paghihiwalay niya sa rehimen ng Espanya? Diniklara ba niya sa harap ng simbahan at ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi. Bago niyo siya husgahan, tignan niyo muna ang inyong sarili. Nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng Kastila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat magpadalos-dalos sa pagbibigay ng parusa na hindi karapat-dapat sa nasasakdal. Gracias, Kapitan Tabiel. Ngayon ay binibigyan ng pagkakataon ang nasasakdal upang magbigay ng kanyang panghuling depensa. Gracias, Senyora. Nakakalungkot isipin na may mga taong sumantala sa aking katahimikan sa dapitan at ginamit ang aking pagkawala upang idiin ako. Ngayon ay nadidiin ako sa mga paratang at mga kasalanan na pinupukol sa akin. Alam ko, isa lang ang alam kong nagawa kong kasalanan. At yun ay ang mahalin ang sarili kong bayan. Kasinungalingan ang mga binibintang ninyo sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham at galit lamang ang nagtutukoy sa aking pagkasala. Wala akong kinalaman sa mga pag-aaklas at hindi ko rin alam na ginagamit ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Ngayon, ay papatunayan ko ang aking pagiging inosente batay sa mga puntos na ito. Una, wala akong kaugnayan sa mga rebelyon dahil ako pa mismo ang nagpayo kay Dr. Pio Valenzuela noon sa dapitan na huwag ipagpatuloy ang magsikang pinaplano ng katipunan. Pangalawa, hindi ako nakipagsulatan sa mga elementong radikal at revolusyonaryo. Ikalabing isa,
Ang buhay ko sa dapitan ay kapuri-puri, gaya ng mapapatunayan ng mga komandanteng politiko, militar at mga misionaryong pari. At panghuli, hindi totoong pinukaw ng aking talumpati ang revolusyon, gaya ng ipinaratang ng mga testigong gusto kong makaharap. Alam ng mga kaibigan ko ang aking pagtutol sa mga armadong revolusyon. Bakit nagpadala ang katipunan ng isang sugo sa dapitan na hindi ko kakilala? Dahil yaong mga kakilala ko ay batid na di ako sasang-ayon sa anumang marahas na kilusan. Napakarami ko pang maaaring sabihin na magpapatunay sa aking pagkakawalang sala. Ngunit sana'y gamitin ninyo ng maayos ang inyong mga utak nang sa gayon ay magawa ninyo kung ano ang nararapat. Huwag Taksil! Sinungaling! Silensyo! Magkakaroon muna ng isang masusing deliberasyon sa kung anong hakbang ang isasagawa ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Magbabalik ng ilang minuto ang hukumang militar upang ipahayag kung ano ang naging resulta ng deliberasyon. Hindi na ito dapat pagtalunan pa. Kailangang hatulan ng kamatayan si Rizal dahil sa mga krimeng kanyang ginawa. Sang-ayon kami dyan. Panahon na upang tutugan ang mga magsikat laban sa atin. Sang-ayon ako sa kaparusahang kamatayan. Sumasang-ayon din ako. Kung gayon ay parehas pala tayo ng nararamdaman ukol sa kaso ni Rizal. Ipagpapatuloy ko ang sentensyang kamatayan. Gobernador Polavieja, Kapitan Dominguez, sumasang-ayon ba kayo sa desisyong ito? Abay, oras na para tanggalin ang Indio na yan sa ating landas. Parusang kamatayan para sa isang taksil. Para kay Dr. Cesar, isa siyang bantang sa ating kapangyarihan. Ang mga ebidensyang papeles ay nagpapatunay ni si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda ay nagkasala sa korte ito sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Sa kadahilan ng siya ang naging pangunahing tagapagtatag at ng mga samahang pahayagan at librong nagpapaapoy at nagpapalaganap ng mga ideyang hingil sa revolusyon. Dahil dito, siya ay nasasakdal sa kasong revolusyon, sedisyon at konspirasyon at tinahatulan ng kaparusahang kamatayan. Ito ay ipapatupad bukas, 30 ng Disyembre, sa taong ito, sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Padre, gaya ng inyong nais, narito ang ating redaksyon. Mainam ang iyong naging desisyon, Jose. Mabuti at nagbalik loob ka na sa simbahang Katoliko. Adelante, umilis ka na! Bago ninyo ako patayin, maaari bang humiling sa kahuli-hulihan? Maaari bang barilin ninyo ako ng paharap? Imposible! Pinag-uutos ng general na bariling ka patalikod. Kung gayon, maaari bang hindi nyo ako barilin sa ulo? Nagagalak ko, makilala ko. Sa
Sa ngalan ng Hari ng Espanya, ang sino mang magsisigaw ng kanyang boses na kasanghayon sa kriminal ay paparusahan din ng kamatayan. Preparar! Apuntar! Consumatum est! Disparar! ¡Viva España! ¡Muerto a los traidores!